Arlene, ano-ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig? Aga dinaluhan nga ng ilang senador at ilang eksperto sa constitutional law ang pagdinig ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ang resolution of both houses number 6 na layong muling busisiin at amyandahan ang umano'y restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Si Senator Robin Padilla nagpasalamat sa subcommittee sa muling pagtalakay sa pag-amyenda sa konstitusyon. Pinangunahan ni Padilla ang pagdinig kaugnay ng economic chacha noong nakaraang taon bilang chairperson ng Senate panel. Dito muling nabanggit ng senador ang ilang pag-aaral na nagpapakitaan niya na isa umano ang Pilipinas sa mga kulelat pagdating sa foreign direct investment. Ito pong hakbang na ito ay tunay na aking pong pinaniniwalaan na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa at makawala po sa tanikala ng pangungutang sapagkat sa usapin po ng lohika, kapag ka may investment, ibig sabihin may puhunan. Pero si Senator Amy Marcos, ipinunto naman na ayon sa mga nakausap niyang foreign investors, wala umano ni isa sa mga ito ang nagsabing kailangang amyendahan ng saligang batas. Each time they stated that there was a need for lower rates of electricity, infinitely better infrastructure, less red tape, and a predictable and reliable regulatory framework. At no point did they say that the Constitution needed to be changed. Senate Majority Leader Joey Villanueva at Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros binigyang diin na ang pagdinig ay tila tanda ng pagtutol sa People's Initiative. Pero nanindigan sa Senator Ontiveros na hindi anyo restrictive ang economic provisions ng konstitusyon at hindi solusyon ang pag-amyenda sa saligang batas para resolbahin ang tunay na problema ng bansa gaya ng korupsyon at red tape. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na hindi sila magpapapressure sa anumang deadline at hindi nila mamadaliin ang pagdinig at sinigurong pag-aaralang maigi ang panukala. Nilinaw naman ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na hindi lamang ang panukalang reforma sa saligang batas ang dapat tingnan na solusyon sa paglago ng ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Although maganda yung constitutional reform, hindi ito sapat. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Yung ease of doing business, yung rule of law, yung kasiguruhan na re-respetuhin yung mga kontrata, yung red tape ay babawasan o yung mga kahirapan sa birokrasya. Tutol naman ang ilang framers ng 1987 Constitution gaya ni dating Chief Justice Hilario Davide at Christian Monsod sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas dahil sa magiging epekto ng foreign control sa ilang mahalagang sektor ng bansa, partikular na sa edukasyon. Aga sa ngayon nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Reforms kaugnay na issue sa resolution of both houses number 6. Balik sa Aga. Harleen, may nabanggit na ba yung komite, yung kabuang komite, kung kailan nila target na matapos itong pagdinig sa resolusyon ng RBH 6? Aga, gaya nga nung nasabi ni Senate President Mig-Zubiri ay hindi sila magtatakda ng anumang deadline at hindi sila magpapapressure ika nga sa mga nagtutulak na magkaroon ng deadline itong pagtalakay at pagpasa sa RBH 6 at pinapaubayan na niya sa subcommittee head na si Senator Sani Angara yung magiging takbo ng pagdinig kaugnay dito sa RBH 6. Aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado.